Praise the Lord. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, Happy New Year. Sa kabila, Happy New Beginning. Amen. Let us bow our head and let us pray. Heavenly Father, I thank you for this new day of salvation, O Lord. We do believe, O God, this is the day of worship. This is the day that you have given us a time to bring back all the glory, honor, and praises unto you. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang unang nagbigay sa amin. You gave your only begotten Son so that we may be able to live in a spiritual realm, not in a natural realm, but supernatural realm. Ngayong araw na ito, Lord, itago mo ko sa likuran ng iyong krus at mahayag ang mga mabuting balita na nagbumula sa iyo. Let, O Lord, your Spirit be our spirit so that we may be able to communicate to you in spirit and in truth. Thank you, Father God. This we pray in Jesus' name. Amen. Sige, kumamay ka ng 5 tao, sabihin mo talagang happy ako nandito ka. Sige po, makakaupo na tayo. Tingin ka sa kaliwat kanan, tsaka sa harapan. At tingnan mo kung meron kang dadalhin next Sunday. At pangako natin sa Lord, Lord, itong bakanting ito, pupunuin ng iyong mga anghel. Sabi ni Mary, I am a servant of the Lord. Let it be in accordance to thy word. Kaya pag sumunod tayo, no, may pagpapala ka na matatanggap. Kay Pastora Lani ba? Kay Lord. Amen. Amen. So, yung masunurin, no, kapag nakita niya na walang tao sa harap at sa tabi niya, susunod yan kay Lord. Sasabihin niya, Lord, talaga magdadala ko ng tao sa tabi ko. Yung may kaluluwa. Amen. Nagkakaintindihan tayo ron, ha? Amen. Praise the Lord. So let us see yung binasa natin. Ano? Sabi rito sa John chapter 4, but the time is coming and now is here. Sabihin mo sa katabi mo, ito na yung panahon. Bawal na mag-backslide. Amen. Bawal nang lumipat ng church. Amen. Bakit sabi ng Bible, when the true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. Sa espiritu at katotohanan, tayo'y mag-worship. Ano ba yung worship na yan? Yung kakanta ka, sasayaw ka, magdadrum ka, maggigitara ka. Is that the worship that the Lord is looking for? It is the kind of worship na, sige, basta ito kakantahin natin. Ha? Hindi naman sinerch kung sino yung kumanta nito, yung original author. Or hindi sinerch. So the true worshiper na hinihingi ng Lord ngayon, hindi yung worship lang na panlabas. Yung kantahan, no. Ang gustong makita ng Lord sa atin, yung worship na nagbibigay ka. Sabihin mo sa katabi mo, nagbibigay ka mula sa puso. Amen. That is the kind of worship that the Lord is looking in the last days. Kaya nga sabi niya sa Joel chapter 2 verse 28, in the last day I will pour out my spirit in all flesh. Then nga natin yon, Joel chapter 2 verse 28. Basahin niyo nga. Ayan.
So lahat yan galing sa puso because it came from the Spirit of God. Amen. Kaya ka makapagpa-prophesy kasi yan yung tinanggap mo na espiritu ng Lord. Kaya sabi niya riyan in the last days, no? Acts chapter 2 verse 17. Acts 2:17. Sige, basahin nga natin. Want to go? As days it will be, God says, that I will pour out my spirit on all people, and your sons and daughters will prophesy, and your young men will see visions, and your old men will dream dreams. Sabi mo sa katabi mo, mangarap ka uli. Old man na ba yan katabi mo? O old Christian? Pag old na yan, no? Ang espiritu niyan, malalim na, mangangarap uli yan. No? Your dreams again. Hindi ka dapat tumihinto. 2023, hindi mo natanggap, mangharap ka uli ng 2024. And you must prophesy by the Spirit of God. Kaya yung dito, no, nandito si Bishop Gaor or Apostle Gaor, sinabi niya talaga, no, yung maliit na sisidlan mo, palakihin mo. Make this vessel a big, para yung malaking pagpapala ng Lord, masambot mo. Kasi kung maliit nga naman ang cup na meron ka, paano ibubuhos ng Lord ang kanyang espiritu na napakalaki, napakalawak, mas malawak sa karagatan. Amen? Mas malawak doon sa skies. Nung makita ko nga yung skies, no? Skies is the limit pala talaga. Bakit? Yung meron tayong galaxy, napakaliit. Ang daming galaxy sa buong universe. Amen? Composed of many galaxies. Kaya yung Earth, no, makikita mo, napakaliit. Para makita tayo ng Diyos. Pero sabi ng Bible, pinili ka ng Diyos, kaya ka nandito. Amen? Iisipin mo nga, yung langgam, no, ikaw na tao, ang daming langgam dyan. Makikilala mo ba isa-isa ang langgam? Kung ikaw ang Diyos. Ang daming langgam dyan. Diba, yung kakagat lang sa'yo, yun ang papatayin mo. Ganong ano ang Diyos, no? Kaya si Adan, no, ang talino niya, grabe. Bakit? Ultimo nga mga surot, binangalanan niya. Galing ng Sorotsky, no? Dinadala sa Dubai. Saan yun? Russia? Anyway, ang point natin dito, yung worship na binibigay ng Lord sa atin ngayon is to worship Him in spirit and in truth. Hindi na yung knowledge natin, the good and evil, kundi from our heart. For the abundance of the heart, your mouth speak. Actually, Jesus was tried also about worshiping Satan. Tingnan nga natin sa Matthew chapter 4. Verse 8. Basahin nga natin ito. 1. Sige, Again, go. the devil took him to a very high mountain. Ulit. 1, 2, go. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their grandeur. Ano yung pinakita ng devil kay Jesus? Kingdom of the world. Kaya, kapag nandoon ka sa taas ng Burj Khalifa, kitang-kita mo yung world. Amen? Lalo na yung ginawa namin doon na yung world
Okay na. Napindot lang. Okay. So, makikita natin yung ginawa naming yung Palm World, no? Kapag nandoon ka sa tuktok ng Burj Khalifa, makikita mo lahat yung world na yan. Kaya doon nilagay si Jesus, no? Sa taas ng Burj Khalifa kasi mataas siya. Amen. So ano sabi rito? And he showed him all the kingdoms of the world and their grandeur, yung ganda ng mundo. And he said to him, I will give you Dubai. You all these things if you throw yourself to the ground and worship me. Gusto ni Satan magbigay ng papuri si Jesus sa kanya. Bakit? Ang ganda kaya ng Dubai. Sino rito nagagandahan sa Dubai? Yan ang symbolize ng world. Amen? The longest, the tallest, the widest, the first. No? Lahat yan nasa Guinness Book of Record. At kapag nasa Guinness Book of Record ka, sikat ka. Di ba? Kaya lahat dito, no, makikita nyo, mapapansin nyo, lahat ng lahi sa mundo nandito sa Dubai. Yung company ko nga, the first company na napasukan kong halos lahat ng nationality nakasama ko. Asia, Europe, Africa, nandoon. At kami yung gumawa dito ng Bulls Al Arab. Yung 11 towers dito sa Business Bay. Kasama yung isang hotel, so 12. Itong Burjuman Center. Itong Al Ghurair Center. Itong marami pang iba. yung tawag dito, yung metro dito sa Dubai. So one of the companies na kami yung gumawa ng mga nandyan. Anyway, makikita nyo, no, ang gaganda. But the thing is, lahat yang galing sa utak ng tao. Amen? At lahat ng nasa utak ng tao, ito ay binigay din ng Diyos sa tao para gawin ito. Para lahat ng ginagawa ng tao, ma-enjoy din ng tao. Amen. Kaya makikita nyo ngayon, no, yung malalaking building, yung magagandang building, sino nag-e-enjoy? Di ba tayo, na mga expat, kaunti lang naman yung mga tiga rito eh. Amen? So we enjoy living on the things that man has done. Kaya kapag ang devil, sinabi sa iyo, ibibigay ko sa iyo lahat yan, sambahin mo lang, mag-isip-isip ka. We are not here to worship the devil. We are here to worship the living God. Kaya ano sabi ni Jesus dito? And he said to him, I will give you all these things. Sabi ni Jesus sa verse 10, then Jesus said to him, praise. Okay. Then Jesus said to him, go away, Satan. Sabihin mo, go away, Satan. For it is written, you are to worship the Lord your God and serve only Him. Kaya nga, nung makamit ni Mary, yung angel, sabi niya, I am a servant of God. Dahil galing sa God, ang Word, inaccept ni Mary. And the Word became flesh and dwell among us. Kaya nagkaroon ng buhay, ang buhay mo. John 10:10, sabi ni Jesus, I have come to give you life more abundant.
Bakit? Ang tinanggap mo hindi yung world. Ang tinanggap mo yung love. Inalis mo yung L doon sa world. No? Ang tinanggap mo is word. And that L, you put it into front at tinanggal mo yung W to worship the Lord. Nakuha nyo? Kaya yung word, sabi ni Jesus Christ, bakit ko sasambahin? Sa akin din ang mundo. Matthew chapter 28, verse 18. Basahin nyo nga. Noong si Jesus Christ ay bumalik, nagpapako siya sa krus, pero hindi siya namatay. Okay, Matthew 28, verse 18. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me." So, the authority was given unto him in heaven and on earth. Kaya hindi pa pwedeng pagmalakihan ang Diyos natin ng demonyo ng mundo o Diyos ng mundo. Amen? Kasi siya yung may gawa ng langit at lupa. Genesis 1:1. Tingnan nga natin. In the beginning, God created the heavens and the earth. so sino may gawa? God created heaven and the earth. Sino si Jesus? He is the child was born into a virgin. Isaiah chapter 9 verse 6. For to us a child was born, but the Son is given, and a Son is given. Sino yung Son na yun? None other than our Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, ang worship pala nag-start for giving. Kaya yung Genesis chapter 2, tingnan nga natin yung Genesis 2, si Abraham, tinawag ng Lord. Sorry Genesis chapter 22. Let's begin with verse 1. Okay? 22:1. Babasahin ko yung verse 1, basahin nyo verse 2, and so on, no? Sabi rito, sometime after these things, God tested Abraham. Sabihin nyo, God tested Abraham. He said to him, Abraham, and he said, here I am. Abraham replied. Kayo po, verse 2. Then God said, "Take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you." So gusto ng Lord i-worship siya with the son, the only son of Abraham. Wherein yung son na yon, pangako ng Lord na magiging, ano siya, yun yung magbibigay ng lahi ng Israel. Yung isang son na yon, which is Isaac. Mahal na mahal ni Abraham. Isipin niyo yun, si Isaac nasa 12 years old na yata, or what? Ang laki na, alam niya na yung ginagawa ng tatay niya, di ba? So ano yung sabi rito? Verse 3, early in the morning, Abraham got up and saddled his donkey. He took 2 of his young servants with him and said, along with his son Isaac, when he had cut the wood for the burnt offering, he started out for the place God had spoken to him about. So, yun pala ang true worship. Ang true worship is
giving the best to the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, giving the best to the Lord. Kasi pwede namang pumatay si Abraham ng ibang bata doon, ano? At i-offer niya sa Lord. Pero bakit yung son niya pa? Ang pangako ng Lord, you will be a father of all nations. Bakit yung sa kanya pangsa, pwede naman yung anak ni Lot, yung kapi yung, di ba? Yung pinsan niya. Pero yun ang iningi sa kanya ng Diyos. Kaya yun ang dinala niya. Verse 4, kayo po. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. So, tiningnan na ni Abraham yung place. Ito yung tamang place. Dito sa Jabil Jais. Magsusunog ako rito ng aking prayer. Sino rito nagsunog ng prayer sa Jabil Jais? So, sabihin mo sa katabi mo, answered prayer ka na. Nag-offer ka ng time, nag-offer ka ng nakita mo sa distance, ito yung place na kung saan mag-o-offer ako sa aking Diyos. Amen. Early in the morning, sabi sa verse 3. Kaya dito, yung mga nag-worship early in the morning, naggagawa ng devotion, no? Nagkakanta or what. No? Through your heart, makikita nyo, the whole day, napakagaan ng araw sa inyo. Why? You give your best to God. So, okay, verse 5, sabi rito, so he said to his servant, you two stay here with the donkey while the boy I go up there. We will worship and then return to you. Anong sabi? We will worship and then return to you. Ano yung worship na yun? Meron ba silang gitarang dala? Meron ba silang tamboring dala para magsasayaw sila sa Lord doon? The worship that God is looking is in the heart of man. Kaya yung binasa natin na sabi ni Jesus Christ, woman, kung alam mo lang na ang may bibigay ko sa iyo ay tubig na hindi ka na mauuhaw. Sa pag-worship ng tao, kapag sa puso natin nagmumula ang worship, hindi ka mauuhaw sa salita ng Diyos. Hindi ka lang mauuhaw. Bakit? Kasi yung place ng worship is not this place. The place of worship is in the heart of man. Amen? Kaya yung mapagbigay ka, yung bibigay mo yung the best. Kasi yan yung hinihingi ng Lord. Yung the best na meron ka. Yung kaisa-isa na lang. Lord, ito na lang ang meron ako eh. Hindi yung ito yung gusto kong ibigay. Hindi. Yung gusto ng Lord na ibigay mo. Nakuha nyo? Kasi sabi niya kay Abraham, Abraham, give to me Isaac, your only son. And then yun ang binigay ni Abraham. Pero naniniwala siya, hindi yun kukunin ng Lord sa kanya. Bakit? Hihigitan pa ng Lord. Magic. Okay? Hindi lang yun kasi naniniwala si Abraham sa Diyos. Sabihin nyo nga, God provides. Ano sabi rito? Verse 6, basahin nyo nga. 1 to go. So sabi niya sa servant, pupunta kaming dalawa ng anak ko doon sa tuktok. Dito lang kayo, mag-worship kami. And then yung verse 6, sinabi niya, Abraham took the wood
Ngayon nagtanong na si Isaac. Verse 7, sabi ni Isaac to his father Abraham, "My father, what is it, my son?" Sabi ni Abraham, "Here is the fire and the wood." Isaac said, "But where is the lamb for the burnt offering?" So alam ni Isaac na kailangan ng lamb para sa offering. Ano sabi niya sa verse 8? Basahin niyo nga. Want to go? Abraham answered, "God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son." And the two of them went on together. So they continue together. Alam ni Abraham na may gagawin ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, may gagawin ng Diyos. Huwag kang matakot. Minsan natatakot tayo. No? Ayan na naman, offering na naman. Offering. Ano gusto nyo, offering o opera? Mas malaki kaya pag ang doktor ang nanghingi o ang ospital. Opera yon. Pero dito sa Lord, kapag gusto mong mag-worship sa Kanya, offering yan. At ang offering na yan hindi para sa Lord, para sa future ng tao. Future ni Abraham yung inihingi niya. Tinetesting ng Lord kung totoo ang puso ni Abraham. Amen? Nag-calculate ba si Abraham dito? Hindi, di ba? Nag-obey lang siya. Kaya sabi ng Bible, obedience is better than sacrifice. Hindi tayo nagsasacrifice dito. Nag-o-obey tayo sa Word of God. Amen? Kaya yung worship natin, it must be in our heart, not in our mind. Dapat mas control ng heart mo ang mind mo. Sino rito mga umibig na? Taas kayo ng kamay kung umibig na kayo. Yung totohanan ng pag-ibig. Yung hindi isang linggong pag-ibig lang. Glory to God. Di ba pag umibig kayo, hindi sa utak? Nakakita nyo, ay gwapo, ang ganda. Sa utak ba yun? Galing. So, ang pag-ibig, sabi nga ni Jose Rizal, pag pumasok sa puso ni Numan, hahamakin ang lahat, lalo na ang biyenan. Diba? Pati magulang, hindi susundin yan. Uuwi sa bahay yan. Daddy, umibig ako. 5 months na po. So, yun ang ano natin sa pag-ibig. Pero the truth, no? Kapag ikaw lumibig, it's in your, not in your mind, but in your heart. Kaya, the first commandment of God is to love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. So, nung si Abraham ay umibig sa Diyos, kaya niyang ibigay kahit na yung kaisa-isa niyang anak. Amen? And in John 3:16, ganun ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kalabitin mo yung katabi mo, ganoon magmahal ang Diyos. Hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan. Amen? Anong pag-ibig ang ginawa ng Diyos? Yung hiningi niya kay Abraham na testing, yan din ang testing ng Lord sa iyo ngayon. He gave His only begotten Son that whosoever believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. So yung Espiritu ng Diyos, yan ang gusto niyang mapasayo. Amen? Yung anak niya, the first child, the first spirit na ipinanganak dito sa mundo
gusto niya mapasayo rin. At gusto niyang maging anak ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, hindi lang yung espiritu kasi. Ang kailangan mong tanggapin, ang title na maging anak ka. For as many who receive Him, John 1:12, to those who believe in His name, He gave them the right. Diba, sino rito may mga lupa sa Pilipinas? Ano nakasulat doon sa title? Ha? Pangalan ng kapitbahay mo? Pangalan mo, di ba? Yung pinamanahan ng ekta-ektarya dyan, taas ang kamay. Taas ang kamay. Spiritual. Alam nyo, kaya kayo naging Pilipino, ang Pilipinas para sa Pilipino. Hindi para sa Injek, hindi para sa Hapon, hindi para sa mga Arabo, hindi para sa mga Amerikano, hindi para sa, ano ang Pilipinas? Para sa, sino rito ang mga Pilipino? Taas ang kamay. So, merong pamana ang Diyos sa inyo, sa ating lahat. Amen? At ekta-ektarya yan. Eker-eker. Amen? Yun, i-claim na lang. Sino daw gusto? I-claim mo na lang. Sabi mo sa katabi mo, i-claim mo na lang kasi. Hindi ka pinapunta ng Lord dito para maghirap. Pinapunta ka rito ng Lord para maranasan mo siya. At pagbalik mo sa Pilipinas, ikaw ay isa ng asindero. Amen? Nasa abroad na, ang iniisip mo, mag-a-abroad ka pa. Pagdating ko roon, sige, magpapaalipin uli ako. Dapat ang mindset natin, iba na. Ang mindset natin, pag uwi ko ng Pilipinas, i-claim ko na ang lupang para sa akin. Para sa aking anak at para sa aking magiging anak. Anak ng mga anak. From your generation to generation to generation. Marami tayong lupa sa Pilipinas. Pero ang mga umangkin niyan, Kastila, no, Amerikano, Incheck, China, ibabalik lahat ng Lord, lahat ng nawala sa atin. Sino naniniwala? Palakpak ka ng malakas. So, in verse 8, Abraham said, God will provide for himself the lamb for the burnt offering, my son. Abraham replied, the two of them continue on together. Verse 9, when they came to the place God had told him about, Abraham built the altar there and arranged the wood on it. Next to the tied up his son Isaac and placed him on the altar on top of the wood. Then Abraham reached out his hand, took the knife, and prepared to slaughter his son. But God, verse 11, kayo nga magbasa, but the Lord's angel, But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham, here I am. verse 12, do not harm the boy. Okay? Kayo po. Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. So, the Lord said to Abraham, na testing na kita. And the same testing God gave to our Lord Jesus Christ. In Matthew chapter 4 verse 8, balikan nga natin yon. Same testing. Matthew 4:8.
Dinala ng Lord ni devil si Jesus Christ himself because he is the same as us as a man. At sinabi, lahat ng yan binigay sa akin, ibibigay ko sa iyo. Basahin nyo nga, Matthew 4:8. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. So yung mountain, there is significance to God to test us. Kaya nung 29 ba tayo, 30 ba tayo nagpunta? No? 29? Doon na testing ang puso nyo kung susunod kayo o hindi. Sino rito ang mga sumama? Taas nga ang kamay. Praise the Lord. You already received your prayer for the 2024. Because you obey. Amen? Obedience is better than sacrifice. Aba, napakalamig yata doon. Mabuti na lang. Doon hindi malamig masyado nung tayo magpunta. Amen? At naniniwala ako, lahat ng prayer na dinala natin doon, pumunta ka o hindi, answered prayer ka na. Kasi ang inahanap ng Lord ay intercessor between God and man. And Jesus Christ intercede for us. Verse 9, 4:9. Ano sabi ni Jesus? All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Yan si Satan. If you bow down and worship him, magkakaroon ka ng ginto at pilak. Actually, hindi yan mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga sa Diyos, kasi ginto, pilak, nawawala. Sabi ni Peter, silver and gold I have none, but what I have thee do I give. Wala na si Jesus, pero ni-receive niya yung Holy Spirit sa kanya. Kaya nga, silver and gold I have none, but what I have thee do I give. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Yung pilay, from birth, nagtatatalon. And he said, yes, he worshiped the living God. Nag-worship siya. Worship and leaping and praising God. Hindi yun nagtutugtog doon sa daan. Amen? Wala siyang gitara, wala siyang pero nag-worship siya by heart because he received the miracle of God. He received, he believed in Jesus Christ. Amen? For as many who receive Him, to those who believe in His name. Nung ma-receive niya yung word na galing sa Diyos from Peter, he lived, he walked. Alam niyo ba yung kantang yun? Walking and leaping and praising God. Walking and leaping and praising God. In the name of Jesus Christ. Di ba kinakanta natin yan sa simbahan? Amen? At nung kinakanta mo, hindi mo alam, nasa Bible pala. At may kapangyarihan yung salita na yun. Amen? Ang kapangyarihan yun kapag hindi yung kinakanta, kapag pinaniwalaan mo ang salita, pag pinaniwalaan mo ang sinabi na nagmumula sa salita ng Diyos, then mapapatalon ka diyan. Amen? Kasi yung pulubi na yon, alam nyo ba, ang gusto niya lang ibigay sa kanya ni Peter at ni Paul, no, nung pinuntahan siya, nag-e-expect siya ng maliit.
Di ba pag bulube, ang ini-expect, ano, kling, ling, ling, kling, ling, ling, barya-barya. No? Kaya kapag konti yung barya na natanggap, na worship sa simbahan, si Kuba, pupunta na yan sa taas. Dong dugong, dong dugong. Gagalit na, dong dugong. Naghihingi na ng dagdag. Kasi, kling, ling, ling, ling. No, ang totoo noon, no? Ang gusto ng bakit ba ako napunta ron sa dagdagan? Siguro kailangan na ng church natin. Yung worship na yon, no? Ang gusto ng Lord talaga from our heart. Kaya siya mismo, yung kanyang anak, is only begotten Son, that whosoever believe, everlasting life ang ibibigay sa atin. Hindi lang yung life na pantawid uhaw, no? Pantawid gutom. Kasi may magnanakaw eh. Bakit, paano niya ninanakawan ang isang mga believer? Because they believe na kapag nagbigay sila, nag-worship sila, mawawalan sila. No, the real worshiper, yung ibibigay lahat, kahit na hindi niya alam kasi ang future niya. Ang future natin ay hindi dito. Kaya tinetesting tayo ng Lord kung kaya mo bang ibigay ang meron ka ngayon. Ang gusto ng Lord, ibigay mo yung the best. Sabihin mo sa katabi mo, ibigay mo yung the best. Ano yung the best? The best time, yung the best dress mo, the best, everything na meron kang best na binigay sa iyo ng Lord. Ibigay mo sa Kanya yan. Ibalik natin ang papuri at pagsamba sa Kanya. Kaya sinabi niya dito sa John chapter 4, ang tinitingnan niya ngayon, yung nagbibigay ng the best. Hindi yan dahil sa mga kukuti-kuti-tap na tapos yun na yung the best. Pupuntahan ng mga tao, ang daming tao. Pero yung heart, empty. Amen? Kailangan yung heart filled with the Holy Spirit. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan ma-fill ka ng banal na Espiritu. Iyan po ang hinahanap ng Diyos ngayon. Balikan nga natin John chapter 4 verse 23 and 24. Basahin nga natin. But the time is coming, and now is here, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeks such people to be His worshipers. So yun ang hinihingi ng Lord, yung magpuri tayo sa katotohanan. Amen? From the Spirit that God has given unto you. You receive the Holy Spirit. Sabi sa John chapter 20 verse 21. And then you become a children of God. For as many who receive Him, John chapter 1 verse 12. So John chapter 20 verse 22, He breathed on them and He said, receive the Holy Spirit. Kaya itong last day na to, yang katabi mo magpa-prophesy yan. Yang katabi mong isa magdi-dream ng dreams. Yung isa naman ay magsisi ng vision. Nabivision ko, sasabihin yan sa'yo, nabivision ko, magiging bilyonarya ka talaga. Bakit? Kasi yan yung pangako kay Abraham. Genesis chapter 12, 1 to 3. Okay? Yan ang ibibigay ko sa inyo ngayon. Sabi ng Lord, ibigay mo itong word na ito. Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Basahin nyo nga. 1, 2, go. Go out from your country, your relatives and your father's household to the land that I will show you.
the land that I will show you. Okay? Then, Then I will make you into a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, so that you will exemplify the divine blessing. sino gusto nun? Pumalakpak nga ng malakas. Verse 3. I will bless those who bless you, but the one who treats you lightly I will must curse. And all the families of the earth will bless one another by your name. Sabi mo sa katabi mo, all the families on this earth will be blessed because of you. Amen? Dadaling ka ng Lord sa Canada, sa Australia, sa USA, sa Great Britain, sa Armenia, sa Georgia, no? To make your name great. Hallelujah. Amen? Anong gusto ng Lord? Kay Abraham, sabi niya, Abraham, sumunod ka lang. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka lang. Be excited. Be expectant. The Lord is going to open the door that no one can shut. Kapag may nagsarang door sa inyo, ang Lord mag-o-open ng multiple doors that no one can shut. Amen? Yun ang gusto natin. Talagang yun ang plano ng Lord sa atin. Sa plano niya, kailangan meron tayong gagawin. Jeremiah 29:11, ano sabi niya? For I know my plan for you, plan to prosper you and not to harm you, to give you hope and a future in 2024. Anong gagawin mo? Verse 12. Basahin niyo. 1, 2, go. When you call out to me and come to me in prayer, I will hear your prayers. Sino rito mga nag-pray kaninang umaga? Sabi mo sa katabi mo, answered prayer ka talaga. Kasi yan ang gagawin natin. Sabi niya, when you call in prayer. Ano pa? Verse 13. When you seek me in prayer and worship, you will find me available to you. If you seek me with all your heart and soul, If you seek me with your heart and soul. Kaya, umpisahan natin sa umaga, nagwo-worship tayo, binibigay natin yung best. Sinisik natin ang Lord. And Matthew 6:33, and all these things shall be added unto you. Di ba? Yan ang sikreto ng mga salita ng Diyos. Kaya yung salita ng Diyos, magliliwanag yan sa buhay mo at makikita ng mga kapitbahay mo, wow, the Lord is really true in His Word. Kaya the moment na gumagawa ka ng devotion, no? Sinusulat mo na roon ang mga answered prayer mo. Lord, the month of February, ito po ang answered prayer para sa akin. Bigyan mo ng time limit si Lord. Amen? Kasi may prayer ka, kailangan may answered. Amen. Itong Mercedes ko in the end of 2024, before the end of 2024, lalagay mo roon, September, meron na akong Ferrari. Itong Mercedes na ito, sige lalagay ko ito sa July. Amen? Aba, mangarap kayo nang hindi nyo kaya. Sabi mo sa katabi mo, mangarap ka nang hindi mo kaya. Kaya ni Lord yan. Amen? I-sacrifice mo para sa darating na araw
yung pangako ng Lord matutupad. Walang pangako ang Lord kay Abraham na hindi natupad. Natupad yan kay Isaac, kay Abraham, Isaac, and Jacob, the Israel. Until now, hindi kayang talunin ng Israel. Bakit? The protector is the hand of God. Nandoon ang mga pagpapala. So, yung bang years natapos na, pagkatapos, nakikita natin ngayon, ba nandoon pa rin ang Diyos sa likuran nila? Kahit na ang mga weapon ng nakapaligid ay grabe, kaya pa rin nilang talunin. And that is your God. Kaya nga, for God so loved the world, He gave, He worshiped, He gave His only begotten Son. Ibig sabihin, He worshiped Himself by giving His only, like Abraham. When Abraham obeyed, Jesus Christ obeyed with the same obedience. Si Isaac pwede siyang tumalon doon, Daddy, ayoko dyan. Kailangan natin ng ram. Pero because of his obedience, pinagpala rin siya ng Diyos. Amen? And the obedient is always on the top, never at the bottom. Deuteronomy 28, verse 12 and 13. Yan ang pangako kay Moses at sa ating lahat. Deuteronomy 28, lagay mo nga, verse 12 and 13. Basahin nyo nga. 1 to go. The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season, and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. You will lend to many nations, but you will borrow from none. You will always be on the top and never at the bottom. Pero may condition yan sa verse 1. Deuteronomy 28:1, if you diligently obey me today, and this blessing will accompany you and will overtake you. Sino rito gusto yung ino-overtake ka ng blessing? Sige, yung pumapalakpak ng malakas, talagang gustong-gusto niyan. Ino-overtake ka niya ng blessing. Dahil if you believe, you will receive. To those who believe, to those who receive, to believe in His name, He gave them the right to become children of God. Kaya tayo anak ng Diyos, hindi dahil sinabi sa iyo ng nanay mo at pinaniwalaan mo yung tradition. Anak ka ng Diyos dahil tinanggap mo ang Espiritu, ang Word na nagbibigay ng kalakasan sa iyo. Amen? Sige, lahat ng anak ng Diyos, tumayo na.